So we are back again guys sa panibagong episode ng ating reaction na video. At ngayon ay magre-reaction ulit tayo ng kay Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. So ito ay pinamagatang multo na kuha sa camera. Ghost scene in a haunted school. So ano pa kinintay natin ng recordado? Let's go na. Bago mo simula ng panonood sa video na ito, siguraduhin munang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Camera. Haunted School. Ang nakikita ninyong lalaki ngayon sa screen ay si Retzel, ang nagmamay-ari ng YouTube channel na Retzel18 Haunted Exploration. Isang channel na dedicated sa paglalagalag sa iba't ibang haunted location sa Pilipinas. Si Retzel ay isa sa mga matatapang na Pinoy paranormal vloggers, gaya na lang ng na-feature na Sana all na lang. Matapang na vlogger. namin noong nakaraan na si Don's Key TV. Ang pasilyo namang nasa kanyang likuran ay parte ng Floss Carmeli Institution na matatagpuan Pero ano, yan ay delikado yan. Yung paggugusanting men ha. Legit men. sa Fairview, Quezon City. Ang eskwelaang ito ay matanda na at ilang taon na ring abandonado. At may mga bulong-bulungan na ring may mga kababalaghang nangyayari dito. Kaya Paano na lang kung naka-encounter ka ng devil na, yung devil na mapanakit, di ba? Ewan ko lang kung kakayanin mo. kaya namang napagdesisyonan nitong libutin ni Retzel. Marami Kaya ang masasabi ko lang is mag-ingat kayo, okay? Kung sakali mang gusto nyong mag-gusanting, mag-ingat kayo, double ingat guys. sa mga nakapanood ng video na ito ang nanggaling pa sa naturang eskwelahan. Ang iba ay hindi nga lang alumni na estudyante kundi nakapagtrabaho sa paaralan dati bilang guro at parte ng staff. Hindi nila mapigilang maging sentimental tungkol sa mga magagandang karanasan sa Floss Carmeli. Maaaring ikaw na nanonood ngayon ay may karanasan rin sa eskwelahang ito. Misteryong karanasan man o hindi, maaari mong i-share sa comment section. Pero ayun nga, nang libutin ni Retzel ang abandonadong paaralan, napagalaman niyang hindi lang mga alaala ang nagmumulto. Uy, Narinig mo ba yun? Kung hindi ay baka bingi ka. Maging si Retzel ay napamura at mukhang kahit sino mapapamura sa ganoong pagkalabog. At kung iniisip mo nagkataon lang ang mga kalabog na ito, think again at makinig. pangalawa na yun. Muli na namang napamura si Retzel dahil sa pangalawang pagkakataon, isang ligaw na kalabog ang narinig sa kung saan. Gaya ng sinasabi niya, walang masyadong kahoy ang bumubuo sa mga pasilyo, kaya naman hindi basta-basta kakalabog ito. Tandaang kailangan ng malakas na puwersa upang mayanig ang konkreto, ngunit hindi lang yan ang kababalaghang nangyari. Heto pa. Nakita niyo yun? Kung hindi baka na-distract ka lang ng pagsasalita ni Retzel, panoorin mo muli. Ngunit huwag ka sa kanya tumingin. Sa halip, mag-focus ka sa pintong nasa kanang bahagi ng video. Mag-isang bumukas ang pintuan sa hallway. Dahil lang kaya sa hangin ito? Kung mahangin ang lugar, hindi sana ganoon katindi ang pawis ni Retzel. Sino ba namang hindi pagpapawisan ng malala kung ganito ang iyong makikita? Nakita mo ba yun? Ano yun? Tignang maigi ang salamin sa left side ni Retzel. I-take note kung saan nakatutok ang kanyang flashlight at pansinin ang pagdaan ng isang ligaw na ilaw sa salamin. Ang ilaw, pahaba ang sukat. Halos kasing tangkad na ng tao. Matatawag kaya natin itong White Lady? Posible dahil paano magkakaroon ng ilaw sa madilim na bahagi ng kwarto kung hindi naman rito nakatapat ang flashlight.
Posible namang dahil lang sa paggalaw ng camera ito at reflection lang ito ng ilaw sa lente. Ngunit ano sa tingin nyo? Ano ang mas gusto nyong paniwalaan? Ito naman ang sa tingin naming hindi napansin ng marami. Napansin mo ba yun? Alam kong hindi. Dahil upang makita mo ang tinutukoy namin, kailangang panoorin ang moment na ito ng naka-frame by frame. Sa kanang bahagi ng video, isang maliit ngunit misteryosong figure ang dahan-dahang nabuo. Hugis katawan ito ng tao at makikita ang unti-unti nitong paglitaw. As if nag-form ang figure mula ulo hanggang paa. Ngunit mabilisan din itong nawala. Pinaglalaruan lang ba ang ating mata? Ito ba ay kaso lang ng pareidolia o ang phenomena ng pagkakakita natin sa mga mukha o figure kung saan wala namang dapat naroon? Sa madaling sabi, namamalikmata lang kaya tayo? Posible kayang pare-parehas tayong namamalikmata? Ano sa tingin mo? Ikaw ang humusga. Bago tayo lumipat sa susunod na video, iimbitahan na muna kitang mag-subscribe sa aming channel na Goosebumps Top 5 para sa iyong weekly dosage ng katatakutan. Salamat din sa katapangan ni Redsoul. Mabuting i-check mo rin ang kanyang YouTube channel upang lumago ang paranormal scene dito sa Pilipinas. O baka may kilala ka ring ibang paranormal explorer sa ating bansa. I-comment mo naman ang channel nila. At kung ikaw mismo ay may nakakatakot na videong nais ipa-feature, i-email mo ito sa amin sa... Now, back to the video. White blanket, black blanket. Kapag pinag-iisip Hindi na ako mapagsalita, men. Naano ako, nabablangko ako. Ayop. Visit na yan. ka kung anong usual na itsura ng multo, ganito ang maiisip mo. Figure na animo lumulutang na kumot, tapos may butas lang para sa mata at ilong. Ang nakakatakot sa mga kumot na ito ay ang posibilidad Abay, lumilipad na isa yan. lang itong lumulutang at wala talagang nasa loob. Gaya sa dalawang videos na ito. Ang videong ito ay ini-upload sa Reddit ni user Razlan Hafiz 97 noong August 31, 2021. At nakita niya ang tila kumot na lumulutang sa kalayuan sa nang malapit na maghating gabi. Marahang gumagalaw mula kaliwa hanggang kanan ang figure at animo lumulutang ito dahil hindi malinaw sa atin kung may paa ba ito o wala. Malayo kasi ang anggulo ng camera. Napakaraming nagtatanong sa comment section kung bakit hindi niya ito nilapitan. Kung may makita kang kumot na palutang-lutang sa gabi, lalapitan mo? Para kay Razlan, mabuti nang... Nako, hindi na. Mabuti na yung mas malayo ka sa kanya kaysa naman yung kapitan mo. Tama? maging ligtas. Ang mga nagkomento namang baka ang nasa likod ng puting kumot na ito ay kabahagi pala ng KKK. Hindi yung kina Bonifacio, kundi ang Ku Klux Klan, isang racist terror organization sa Amerika na nagsusuot din ng mahahaba at malakumot na garbs sa kanilang mga pagpupulong, isang organization na sinasabing responsible sa pagpatay at pagsunog sa mga blacks noong 1970s. Oh, tagal na nun, par. Ngunit hindi naman kasi sa Amerika kinuha ang video na ito, kundi sa Malaysia. May isang magandang paliwanag ang Reddit user na si Bento House na isa ring Malaysian. Ang sabi niya, "I'm Malaysian and while this is creepy, I think it's just a lady coming back from a religious activity at night in Muslim prayer garbs. It's very common for university campus to host classes, etc. that runs late into the night or super early in the morning because there is a prayer that starts at around 8:45 p.m. and another round at 6 a.m. This is a common prayer garb that is almost always white in color. The past few years, more colorful ones are more popular, but white is by far the most common. You guys can Google Telekong for reference. It's usually worn by an Indonesian and Malaysian Muslim women." Ito ang itsura ng Telekong. Ayun naman pala, maaaring isang babaeng galing sa pagsisimba ang nakita ni Razlan. Ngunit dahil hindi niya ito nilapitan, hindi natin masisiguro. Lagit-laging may posibilidad ng paranormal. Kumbinsido ka ba? Sasya na guys ha, na ano ko eh. Bablangko ko. Nawalan ako ng sasabihin, visit.
sa mga inilatag na paliwanag o sasang-ayon ka pa rin sa paranormal? Comment down below. Okay, habang outdoors nakuhaan ng puting kumot na iyon, ito naman indoors. At hindi kulay puti ang kumot o kumot nga ba? Tingnan natin. Uy, Lily, who are you playing with? What are you doing? Posted by a Genovese.monster at TikTok. Tinawag niya ang anak niya ngunit may naunang ay, hindi napansin. nagpakita. Tanong pa ni Mami, sinong kalaro ng bata? Nakita niya rin kaya ang shadow? Speaking of shadow, iginiit naman ng ibang TikTok users na anino lang ng bata ang figure na naunang nagpakita kaysa sa kanya. Ngunit kung anino niya ito, kailangan nating i-take note ang light source. Para magkaroon ng anino, mag-move from right to left. Kailangang may ilaw na nagmumula sa kanan at direkta dapat itong madadaanan ng bata. Ngunit makikita naman nating walang light source sa pasilyong iyon dahil medyo madilim rin. Isa pa, ang Oo figure naman, ay tama. patuloy pa rin sa pag-move pakaliwa. Ganoong naglakad na Oh. paharap sa camera ang bata. Kung anino ito ng bata, unti-unti dapat itong lalaki at mag-fade because that's how shadows work. Malinaw na separate entity ito. Siguro hindi napansin nung inanong bata na meron duman na black shadow. Ngunit anong entity? Anong hinala mo? Comment down below. Shadow on the temple. Ang susunod na clip ay mula sa video ni Urbex Hill, isang foreign YouTuber na nagdo-document ng abandoned Agoy, places for teka, ni Urbex Hill, isang foreign ang creepy no? YouTuber na nagdo-document ng Putik abandoned yan ang places creepy, for ah. paranormal sightings at events. Uy, school ba Sa yan? videong ito, Hindi. nilibot niya ang isang abandonado at makasaysayang templo na unang binuo noong 1905 bilang isang telephone company. Nakakakilabot na mismo ang kalumaan ng buong paligid. Sheesh, creepy Ngunit par. ang pinaka-highlight ng kanyang Sa labas pala ang alam na this. eksplorasyon at paghahanap sa kababalaghan ay nasa gilid-gilid lamang. Napansin mo ba yon? Malamang Huh? hindi dahil maski si Urbex Hill, hindi agad napansin ng sighting na ito. Ngunit makikita nating ipinokos niya ang camera sa mga Oh. doorway kanina. Ang totoo, siya mismo ay may kakaiba ng naramdaman. Ngunit saka lang niya nalinawan pagkatapos ng eksplorasyon. Tignan ang doorway na nasa kabilang bahagi ng video. Makikita mong may dumungaw at mawawalang anino. Kung hindi mo pa rin makita, pinaliwanag at pinabagal na niya ang clip para sa atin. Kung hindi mo pa rin talaga mapansin, tingnan natin ang specially enhanced clip na ito. Ay, oo, yun. kay Nukes Basta may- Top 5. Ito, nasa may pintuan. Kasi nung una, dito ako nakatingin dito. Dito mismo sa part na to. Dumungaw lang siya ng saglit tapos nawala din. Ah, okay. Nakita ko na. Posibleng squatter ito sa abandonadong building, ngunit titira nga kaya ang isang homeless person rito? Ano sa tingin mo ang Diyos ko, ang daming mga dito pala. Oh. Ang daming mga lumang gamit. Mas maganda kung marami pa tong gamit, no? Na nakatambak. Kaso, wala na. Oh. Ano ba to? Table lang ang nandito. Ano ba to? Ito ba yung pinaglalagyan ng uling? Ah, hindi. Pero hindi ako sure. Tapos, marami pa eh. figure na ito? Comment down below. Bago tayo tumungo sa susunod na video, ang shoutout for this week natin ay para sa mga sumusunod. Comment down below. Unnoticed Ghost. Fabulous ang susunod na videong mapapanood ninyo. Samahan natin ang TikTok user na si Starzy maglibot sa woods. Ang taray ng trip ni Starzy, hindi ba? Una, bininyagan niya sa ilog ang baby na manika. Pangalawa, nakipag-friends siya sa etsoserang palaka. Sa Aba, huli, nagbiro pa siyang baka may murderer sa gubat. Ngunit walang murderer, Starzy. Multo ang meron at mukhang hindi mo nga napansin.
Ikaw, napansin mo ba? Ayun, nakita ko na. May nakatayo sa likod niya, par. I hope there's like, I keep hearing like voices, Siguro hindi rin niya napansin yun. but May nakatayo sa likod niya. there's not like a man out here anymore. Malinaw na may figure ng babae ang nasa likod ni Starzy. Mukhang nanlilisik itong nakatitig sa kanya at itim na itim ito. Ang tanong, napansin ba niya? Pansin ito ng marami at maraming nag-aalala sa comment section para sa kaligtasan niya. Ngunit ito lang ang masasabi ni Starzy. You go, girl. The mausoleum child. Ay, tama ko ng hula. Hindi niya siguro napansin. Tama na sa Tapos napansin niya lang siguro sa pag-post ng video sa TikTok. Doon niya siguro napansin na may nakatayo dong babae sa likuran niya. nakakatawang kababalaghan. Balik tayo sa tunay na nakakapanindig balahibo. Ang videong ito Grabe yung hallway. ay galing sa Latin America at ito Gagi. ay kuha ng isang security guard na nagtatrabaho sa isang sementeryo. Sa unang Cemetery pala. Bakit ang ganda? bahagi, inilalarawan lang niya ang estado ng sementeryo. Ngunit sa dulo ng kanyang paglalakad, Grabe naman, social naman. May pa hallway. talaga namang nakakatakot na bagay ang nangyari. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Ayan, may nakatayo. Niño. Manches. No Ay, go- mames. Niño. Ay no, merong bata. Manches. No mames. Padre Gago nuestro que ka, estás par. en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? Bobo ito. Tumakbo. Tapos babalik uli. Ano yun? Nawala na. No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? No mames. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Malinaw naman sa atin ang mga nangyari. May narinig tayong pag-iyak ng bata na hindi mawala-wala. Maya-maya nakita natin sa dulo ng hallway ang figura ng bata. Bigla na lamang itong lumitaw. Napadasal na lang ang si Q sa takot, napatakbo. Paglingon ay wala na ang bata. Malinaw sa atin ang nangyari. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngunit Kahit anong talaga mangyari, Wala tayong pinipili, par. bakit ang hirap pa rin ipaliwanag? Hanggang ngayon, hindi mawaglit sa isip ng si Q ang nangyari. Sabihin na lamang nating mas ginawa siya nitong alerto sa pagbabantay. Partida, ha? Maliwanag pa yan, ha? Paano pa yan? Madilim. Tapos gabi. Madilalo na. Sobrang Kung ikaw ang makakasaksi nito, paano mo ipaliliwanag ang pangyayari? Sana ay kinilabutan ka at natakot sa mga So anyway, ayun lang. Pasensya na guys kung wala akong masyadong salita. So anyway, yun lang. Ingat and God bless sa next one na video. Paalam.